Islat, Paluwagan. Yan ang inilapit ng isa nating kasambahay mula sa daang Sarili Interior, Cabanatuan City laban sa katransaksyon at para po sa update ng nasabing reklamo, panoorin po natin ito. At lalong-lalo na po kay Sir Jesse Flores na naging guide ko po simula umpisa at hanggang ngayon patuloy po akong tinutulungan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito, gusto lang po namin magbigay ng update at nagpasalamat na rin po sa tulong po na ibinigay sa amin. Tungkol po ito sa scammer na nang-scam po sa amin dito po sa Cabanatuan City na si Rendelisa Asiret de la Torre. Nahuli na po siya at nakakulong na po siya sa Cabanatuan City Jail. Tungkol po sa pang-i-scam niya po sa amin noong April 2025. Magandang gabi sa lahat. Ako po si Jesse Flores Witchcraft. At ang update ko po ngayon ay about po sa aking kliyente. So, ang update ko po ngayon ay medyo kakaiba, medyo mas sensitibo, at mas mabigat na kaso na. Dalang i-update ko po sa inyo may lesson na rin nakasama. Ito ay magiging babala rin sa mga tao dyan na mga sanay na sanay ng manloko. Ang babala ko sa inyo ay lokohin nyo na ang lahat, wag lang ang mga kliyente ko. So, may kliyente ako nga. Siya ay tatago natin sa pangalan na Jelly. Okay. So, si Jelly, sumama siya sa investment. So, magpapakatotoo na po ako. Ayoko rin may mga masagasaan. Ayoko rin may mga kliyente rin naman akong tumakbo at tumatakbo sa ganitong klaseng negosyo. So, maging totoo na po tayo. Legit man or hindi legit, sa mga investment po, meron po talagang mga matatalo. Okay? Hindi naman po kasi porket illegal yung investment nila, lahat sila mangi-scam or may scam na. Pero hindi po. Ang totoo po niyan, kahit po sa mga legit na investment, may matatalo at matatalo po talaga dyan. Okay po? So, ipuput ko na lang sa ganung way. So, itong si Madam na to, Madam Jelly, hinabol siya ng napakadaming tao dahil siya naging front Hinabol siya. Nasira ang pangalan niya, napakadaming death threats na natanggap niya, negosyo na lahat, halos lumayo sa kanya lahat ng tao. Dahil sa nangyari sa kanya yan, nakakarap siya sa patong-patong na kaso. Totoo yun, napailan siya ng kaso. So until nang nakilala niya ako at naging medallion owner siya. At makikita nyo sa intro pala ng video na to, binanggit niya ako sa feedback niya na yung mga notorious at mga kilalang pangalan sa pang-i-scam. Mga wanted na to, may mga warat na to noon. Ilang beses na rin itong mga to na reklamo. Props at credit sa mga pulis na ginawa nila yung mga trabaho nila para mahuli to. Pero sa totoo lang po, magpapakatotoo na, napakatagal na po itong mga scammer na to. Napakatagal na itong mga taong to na mga nakapost na to. Ito, pinapakita ko sa screen. Ito, napakatagal na yung mga kilalang pangalan na ho sa scamming world. Marami nang naloko. Pero hindi po sila nahuhuli. Hindi po. Dahil magagaling silang magtago at magagaling po silang gumawa ng mga counter-attack or settlement. Doon na lang nila dinadaan, settlement na lang. Sa naiuuri yung kaso. Totoo yun. Yung mga ganong kaso. So, to, si Madam Jelly, ang iningatan niya, pangalan niya. Natatakot siya sa buhay niya. Natatakot din siya, syempre, di ba? Pag ang mukha mo lumabas sa social media, tapos ganun yung magiging post sa'yo, maging kilala sa ng tao, wala nang mangyayari sa buhay mo. Doon siya lumapit sa akin at naging medallion owner siya. At maganda pong balita po ngayon, mismong in-update po niya ako na sa paniniwala niya po ay dahil po sa medalyon at dahil sa ritual na ginawa ko, ay success pong nahuli at nahanap na ng mga polis. Naaresto na ho, nakakulong na ho ngayon yung mga scammer at mga tao na nakasama dun. So, technically, isa lang po yung tao na yun. Isa lang po yung tao na nireklamo sa akin, pero nadami-dami na ho lahat yun. Of course. God works in mysterious ways, right?
So yun, lesson ko yan sa inyong lahat. Napakaganda ng ano na to. Nakita niyo yung sa video na ipapakita ko sa inyo. Ang gusto ko lang pong sabihin na sa mga tao po na may pinagdaanan o pinagdadaanan ngayon katulad ng sitwasyon ko na na-scam po, wag po kayong susuko kasi ako po muntik nang sumuko bagong panganak lang po ako nung mangyari po ito. Naniwala po ako na ibibigay po ng Diyos ang mga tao na tutulong po sa akin para malagpasan ko po ito. At ngayon po, unti-unti kahit papaano ay nakakabangon na po kami at makakamit na rin po namin ang hustisya. Gusto ko pong magpasalamat sa mga host ko ng programa, si Police Lieutenant Colonel Alex Apolonio, Police Major Evangeline Himiniano, Police Lieutenant Emily Christine Marticio, at ang lahat po ng bumubuo ng programa. Marami po kayong natutulungan. Salamat po sa inyo. At sa attorney po namin, si Attorney Guevara, maraming salamat po. At salamat po sa mga pulis po ng Kabanatuan, lalo na po kay Ma'am Constancia Galdiel na talaga pong hindi po tumitig sa pag-update sa amin hanggang sa mahuli po siya. At sa mga pulis po ng warrant section, thank you so much po sa inyong lahat. At lalong-lalo na po kay Sir Jesse Flores na naging guide ko po simula umpisa at hanggang ngayon patuloy po akong tinutulungan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Minention niya ako dun mismo sa live interview niya sa TV. At dahil sa ginawa niyang yun, na pag-mention niya sa akin at legit siya na medallion owner, mas lalo siyang protektado ngayon. Yun po yung activation code ng mga ka-member ko na Illuminati na nasa underworld natin, na may mga nasa posisyon na kataas-taasan. Yun po. It's just my name. Pero dapat, syempre, kliyente kita. Kliyente ko po kasi yun. Medallion owner po siya. So, yun, ganun po talaga manala. So, kayong mga tao dyan, kung manloloko po kayo, buhay nyo naman po yan, gawin nyo po. Kung gusto nyo gawin, di ba? Pero wag na wag po kayong manloloko. Mag-ingat kayo, dahil baka mamaya, niloloko nyo, kliyente ko pala. Mag-ingat kayo. Isip-isip tayo sa mga ini-scam natin kasi baka mamaya yung niloloko natin kliyente pala ng mangkukulam na Jesse Flores na yan. I'm not that anymore. Pero I will curse you everyone pag gumagawa kayo ng ganyan. At lahat po, hindi po lahat ng kliyente ko perfecto. May mga kliyente rin po ako na naging ganyan yung issue na sila po yung nang scam. Pero nag-redempt sila, nagsisi sila, nagrepent sila, kinilala ng Diyos, tinigil na nila. At yung mga taong natrasuhan nila ay ginawa nila ng paraan. Tinulungan ko sila na mabayaran lahat ng utang nila. Binilas ko sila ng sober doon. So, inuna muna nila yung pagbabayad ng utang kaysa sa luho. Na dapat ginagawa ng lahat yan. So, yun po. Napakaganda po ng feedback natin ngayon. Pero, totoo po yun, guys. Totoo po yun. Nahigitan. Oo, nahigitan. Ay, napakatindi ng mga tao. Marami na manloloko ngayon. Okay ho. At sa katunayan ho, si Miss Nelly siya ho, inadawit lang din ng masakit doon, talagang sarili niyang kadugo. Minanloko at ng abuso ng kabaitan niya. Talaga Kaya, oo. So, sinumpa ko na. Sinumpa ko na sila lahat. So, mahuhuli ho. At, yun man, kung kayo man inaiipit din sa ganyan, si Ma'am Nelly kasi nakakasuhan si Ma'am Nelly. Hindi ko siya kinonsinte. At hindi ko siya kumbaga pinalaki ang ulo. Ang sabi ko sa kanya, tutulungan kita at lilinisin natin yung problema mo, Ma'am Jelly. All the way. Na from inside out. Okay, na-sense ko naman na sincere naman siya. Wala naman talaga siyang kasalanan doon. Nadawit lang talaga siya. Ang problema lang siya yung front. Tsaka niya lumalabas-pasok ang pera. So, yun ang katarantaduhan na. Kaya mag-ingat kayo mga nasa investment. Nangyayari po talaga yan. Siyempre, kung ganyan ang gusto nyo kasing tulong, sa akin kayo lalapit. Yan ho ay hindi ko dinasa. Ina ka. Fixer. Yan po ay hindi ko dinasa hula. Dahil yung mga ganyang problema ho, hindi ho yung dinadaan sa hula. Ritual ho ang sagot dyan. Solusyon po ang sagot dyan, ha? Hindi ho yan dinadaan sa mga basa-basa lang. Kasi totoong problema po yan Ha? Paano ko gagawin loko-loko yan?
police na ang kaharap mo dyan. Kaya salamat sa iyo, Ma'am Jelly, na binanggit mo ko doon sa, in-acknowledge mo ko. Yun ang talagang legit na acknowledgement. So ako natuwa ako doon sa ginawa niyo. Kasi guys, napakalaking achievement sa community natin. Sa community ko, sa inyong mga kliyente ko, na seryosong kaso na po yung mga hinahawakan. Dati ko na po ginagawa to. Ngayon lang ako nagkaroon ng privilege na ma-post ko to. Napakadami pong natulungan sa ganyan, na mga nahuli talaga yung mga tumarantado sa kanila. So expect nyo na po yung gandong kabibigat na feedback, dahil ito na po yung coming 2026 pang mabigatan na po si Jessie Flores Witchcraft. Pero syempre, kahit maliliit na kaso yan, tutulungan ko kayo. Basta willing po kayong mag-avail ng medalyon. So ito po yung naging kasagutan sa problema niya. Ito pong mga medalyon nito na naging kasagutan sa kanyang problema. Medallion owner po siya. Kaya mag-ingat po kayo sa mga taong niloloko ninyo. Baka may mga tao kayong gantong suot na talagang legit na kliyente ko May code po kasi, bawat kliyente ko may code yan. So hindi po mapepeke ito. Hindi po sila maloloko at hindi nyo rin sila maloloko. Lahat ng medallion ko ay may code to, na kami lang nakakalam. So kung ikaw man ay manloloko, ikaw man ay scammer, ikaw man ay palautang na hindi nagbabayad, nung naaluho, ay mag-ingat ka. Dahil ibang klase sumumpa ang mga medallion na to. Pero syempre, yung mga binibigyan ko lang ng ganung parusa, yung mga tao talagang halang ng kaluluwa at mapang-abuso sa kabaitan ng iba. So dito ho ay wala nang naman at dugo-dugo. Sumpa na akong simpa. So ako po ulit, si Jessie Flores Witchcraft. At ang gusto ko lang sabihin sa inyo ay, this is the era of our world. The Jessie Flores Witchcraft community will grow stronger. At lahat kayo mga medallion owner ko ay protektado ko. Ganyan ko kayo kamahal. So nakita nyo na, yung in-achieve ni Madam, kayang-kaya nyo rin ma-achieve yun. Basta maniniwala lang kayo sa lahat ng babala ko. And don't ever question me again. Dahil si Ma'am Jelly, kinwestiyon na niya ako at nakatikim na siya ng aking hindi lang sermon, at hinayaan ko talaga siya. Ayaw niya maniwala nung una eh. Pero yan nga, sa bugkos ng sobrang tuwa niyo at naniwala na siya sa akin, in the end, nahuli na ho yung mga taong gumawa sa kanya ng masama. So dito ko na po tatapusin yung vlog at yung video ko ngayon. Unahin ang utang bago sa luho. At saka si Ma'am Nelly pala, marami siyang pinagkakautangan. Binayaran niya lahat yun, sinabihan ko siya. So bayad na si Ma'am Nelly sa lahat ng utang niya, pwede na siyang bumili ng kahit anong luho niya. Yun lang, thank you. Peace. Yun ano? Cut! Cut!